Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Naman, mula naman po sa Dublin, Ireland, ang ating kababayang si Delia Tenorio Balmores. Uy, kumusta naman ang lagay dyan? Actually, according to your post, mga at least, not last week, matagal na, maraming beses na, around 5 o'clock in the morning, correct me if I'm wrong, Miss Delia. Anyway, at ingat-ingat dyan sa bahagi ng Ireland. At although nasa malayo ka, pero ganun pa man, andito pa rin naman kami mga kababayan mo na handang umalalay at tumantabay sa iyo. At siyempre, ganun na rin kay Jenny Briquilli Soldibella. Kumusta ka na, Miss Jenny? At long time no look and no hear. At kumusta naman sa akin nalalagyan nyo ang lagay ng ating mga kalugar. At speaking of COVID, siyempre, spread out yan. Kahit saan, ika nga, talagang iba yung pakikipagdigma natin sa pandemic, let's say pandemic yan. Sabi ni Miss Jenny, hello po, DJ. Good afternoon po. Ay, likewise, magandang tanghali. Baka hindi pa kayo naglalansa. Don't skip your meal. Yan ang pinaka-importante hanggang sa mga sandali ito. Dahil yung patuloy natin paglaban at pakikipagdigma sa mga pandemic na lecheng pandemic na yan. Pero ganun pa man, basta sama-sama, kaya natin yan. Ika nga pagka nagkaisa tayo, last one. At happy Tuesday po sa lahat ng ating mga kababayan, kaibigan, at siyempre mga ka-BSCC dito pa rin sa inyong patuloy na pagbabaybay sa programang Ratsada Balita ni Double J. Siyempre, kaakibat pa rin ang ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At ganun pa man, sa kabila ng araw ng Martes, ano ba mga event for Tuesday? Kung di ako nagkakamali, kahapon, Monday is, basta ko naman yung mga ating mga deboto na kung saan naman ng pag-araw, ang alam ko kasi natatandaan ko yung Miyerkules, Simbahan Baklaran, Huwebes, St. Jude, yan. Tapos Biyernes, yan, Poong Nazareno. Pagka Tuesday, alam ko na St. Joseph, yan. Tapos pag Monday, hindi ako sure. But alam ko for Monday is for the benefit of our devotee, yan. Anyway, at ngayon po, araw ng Martes, ikawalo, June 8. Doon pa rin sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong araw ng June 8. Isang masigabo at siyempre masaya, masagana at siyempre masarap. Pero walang walang gathering dahil baka mamaya magkaroon pa ng problema. Happy birthday! At pati na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ngayong araw na to, isa lang masasabi ng inyong lingkod para sa nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ay ayan, at siyempre
Ganun pa man, ano man yan, sabihin natin na second hari, minute hari, hour hari, o day hari, week hari, month hari, o year hari, ano mga anibersaryo yan. Happy anniversary para sa lahat ng ating mga kababayan. Siyempre. At dun sa mga hindi pa naglalansa, Miss Jenny, Miss Delia, breakfast ka pa lang pala, no? Huwag kakalimutan, ha? Don't skip your meal. Napaka-importante na talaga. At siyempre, ngayong araw ng Martes, hindi pa rin mawawala ang paghahatid ng ating mga malagang impormasyon, kabilang na siyempre ang mga balita. Yan ang porte ng ating programa, ang Radsada Balita ni Double J. Para naman sa ganun, nalalaman nyo ano mga nangyayari dito, katulad ng mga balita nangyayari kahapon, kagabi, at hanggang madaling araw, kanina, at hanggang sa mga oras na ito. Yan ang mga kailangan na maipahatid sa inyo. At paalala pa rin na inyong lingkod, din sa mga magsasagawa ng kanilang lunch break. Importante yan, ha? May oras para sa lunch break, kaya yung unang minuto ng magsasagawa ng lunch break, huwag nang iwanan muna yung trabaho. Trabaho sa office, trabaho sa mga planta o whatever, iwanan po yan. Dahil yan makakapaghintay. Samantalahin yung oras ng lunch break dahil hindi natin dapat pinaghihintay ang pagkain. At isa pa, yan ang katulong ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan, don't keep your meal. Yan laging paalala ni Double J. At sabi ni Miss Telma Ilagan, good BM, Double J, more power to your program. At siyempre, nagiging masigabo naman ang aking programa dahil sa inyo. Kung wala kayo, wala rin. Para ako rito isang daldal ng daldal, hatid ng mga mahalagang impormasyon, balita ng balita, pero wala namang nanonood at nakikinig, di ba? Pero habang nandiyan kayo, ako ang fans nyo na talagang maglilingkod para sa inyo. Yan ang napaka-importante. Ayan, at siyempre, oras na po sa buong bansang Pilipinas. Ganap ng alas 12 Gs ng tanghali. Ang bilis ng oras. Biro nyo, 10 minutes agad yung nawala. So parang ngayon, order pa lang ng food itong ating mga kababayan na lalabas sa kanilang mga trabaho, sa kanilang opisina, saan mga basta oras ng ating mga frontliner worker, essential worker, yan. Talagang kailangan suportahan natin sila. Dahil yan sila yung mga magpupush dahan-dahan ng ating ekonomiya, di po ba? Sabi nga ng paalala nga ng inyong lingkod sa mga kumpanya. Ang sabi ko sa mga kumpanya, dapat pong alagaan nyo lalo na ang mga nasa production, yung mga trabahador na nasa production. Dahil sila ang productivity. Kung wala yan, magbubuhay ba inyong kumpanya? Di ba? Pero yung mga nasa opisina dyan, talaga working papers lang sila, huwag nyo namang masyadong bibigyan ng discrimination. Unang-una, masyadong ang dating ng isa, lalo na sa mga office na ang dating, boss ako rito, pero may boss pa siya. Kumbaga siya lang nag-handle din sa production. Dapat mas bigyan mo ng tamang tamang pag-asista yung mga kasamahan mo. Although kinikilala ka naman bilang supervisor o whatever, boss ka, pero wag naman masyadong magkakaroon ng discrimination. Dahil pag yan, nag-iisa ka lang, tanda mo, nag-iisa ka lang bilang isang supervisor, pero pag yan, nagkaisa at bumitaw, di collapse ang iyong production. Paano na? Papaliwanagin ka ng boss mo, ano nangyari? Kaya please lang po, mas bigyan nyo ng importansya ang mga nagtatrabaho, lalo na po sa production. Dahil kung di po dahil sa kanila, hindi magkakaroon ng tamang produksyon ng inyong mga negosyo. Yan po importante. Dahil balik rin natin sitwasyon. Kayo kaya nandun. At kayo gumagawa ng mga ginagawa nila. Sila gagawa ng mga paperwork. Ano sasabihin mo? Kaya ba nila yon? Kaya yan. Naku ba? Ano ba? Kaya yan. Ikaw ang tanong, kaya mo ba yung ginagawa nila? Kaya mo sa umpisa pero biglang mamaya suko ka na. Di ba? Ay, nako. Kaya yan ay palakpak na po yan ay inayandog ko para sa ating mga kababayan na talagang nagsusumikap sa kabila na meron tayong pandemic, pero nagtatrabaho pa rin at hindi na inalintana kung tatamaan ng nasabing lecheng pandemic yan.
At yan pa man, tuloy pa rin tayo ngayong araw ng Martes ang paghahatid po ng ating mga balita. Siyempre, dito pa rin sa ating programa, Ratsada Balita ni Double J. Turn on done. At isang SOS po ang panawagan. Nakapost po sa ating screen. At sabi ni Rami Carl Tuason, ang ating partner. Kasi siya po ang anchor na siyang susunod na programa pagkatapos ng programa po na inyong lingkod, ang Ratsada Balita ni Double J. Ang sabi, partner, good morning. SOS again, please. Thanks ulit. Pasensya na. No problem. Ayan po. At para po sa kabatiran ng ating ating mga taga-subaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J, hanggang alas 2 po tayo na magkakasama-sama at sa unang bahagi ng ating programang Ratsada Balita ni Double J, puro balita po at mahalaga impormasyon. At sa susunod na oras po, ang alauna hanggang alas 2, tayo po ay magkakaroon ng kwentuhan. In short, palitan po tayo ng ating mga opinyon dun sa ating mga pag-uusapan. At yung pag-usapan po natin kaugnay sa ating mga hinatid na balita. Alam po, At bago po tayo magsimula sa paghahatid ng lagay ng panahon, dahil yan ang inaantay ng ating mga kababayan, yung mga nagtatext po sa akin, Double J, ano ba? Anong lagay ng panahon? Umiinit pero ano kaya, uulan ba? Ganyan, mga tanong po na yan. Sabi ko, sige, just watch na lang po para sa programa dahil until now, nag-skip pa po tayo. Kung ano ang mga mahalagang maihahatid sa inyo at bilang kasagutan sa inyong mga katanungan na lang. At siyempre, ang lagay ng panahon. Ayan po. At dahil po sa nakalis na si Dante, matapos bumisita sa ating bansa at nag-iwan niya ng sa madali salita gastos. At siyempre, kahit pa paano, dilubyo sa ating ilang mga kababayan sa bahagi ng Mindanao at Visayas. Yan po, doon po yan talaga namayagpag. Hindi ko alam kung anong nakita ni Dante at talaga nagtagal doon. Dahil ibig sabihin, 8 times po siyang naglandfall sa bahagi ng mga Visaya at Mindanao. Kaya parang ayaw na nga umalis ni Dante. Mabuti na lang at hila-hila naman siya ng intertropical. Kaya dire-diretso naman po ito si Dante. At sinabi na nga po natin, paalala nga kay Dante. Dante, maraming salamat sa pagbisita mo rito. Pero ganun pa man, napakalit ng bansa ng Pilipinas. Kaya diyan ka naman sa binabaybay mo yan, binabagtas mo na yan, patungo ng southern area. Diretso ka na ng tinatawag na China. Ang laking bansa niyan. Diyan marami kang mapapasyalan. Kahit diyan ka na tumira, diyan ka na manatili. Welcome. Double thumbs up po yan para kay Dante. Ayan. Samantala, yun nga po, na sinasabi natin dahil nakalisa si Dante, yan po, namata naman ang Pag-asa, isang low pressure area o LPA sa loob pa rin ng ating bansa dito sa ating teritoryo. No? Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Chris Perez, nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na. Yan po ang lagi nga natatandaan ng ating mga mamamayan. No? Meron daw intertropical. Dati kasi binabanggit lang mga bagyo. Storm na asisunod signal na, di ba? Ngayon, medyo binigyan na nila talaga ng itemize ko ano talaga mga tawag sa bagyo na yan para sa ganun malalaman, na-identify kung malakas ba ito, ano, mahina ba ito, ano ba ang dalan nito, mga ganyan, puro hangin lang ba ito o puro ulan lang ba ito, ganyan, di ba? At ayun nga sa Pag-asa, huli na mataan ng LPA sa layong 350 kilometers ng Silangan, Timog Silang, Borongan City, sa Eastern Samar, dakong alas 3 ng hapon. Kahapon po yan, ha? Kaya ito po yung update natin. At ganun pa man, patuloy pa rin yan. Minomonitor ng Pag-asa. Ayan na naman, ang Bisaya na naman ang talagang hindi natin alam. Samantalang ang bagyo, ang pinakapusod po ng bagyo, nandun sa bahagi ng Batanes. Ano po? Pero ngayon, may mga konting changes dati. Hindi po masyadong binabagyo ang bahagi ng Mindanao. Ang ilang parte ng bungad ng Visayas from Mindanao, di po ba? Pero ngayon, ayan na, medyo, ayan po, sasaliksikin po natin yan kung bakit gano'n. Ano ba, totally naging changes, di po ba? At
At kasi yung iba nagtatanong, ba't ganun, puro Mindanao? Siguro ganun, ano na sila, no? Mayroon na silang, masyado kasi andun na yung mga terrorist, mga ganun. Yan po yung mga tinatawag na, analysis eh. Mga analysis na base na rin dun sa mga naibabalita na andun nga yung mga tinatawag na mga terorista. Yan. At kung babaganggitin natin nga, alam ko naman po na alam nila sa mga tumubong terorista na yan di ba? Maliban sa Abu Sayyaf, meron pa mga ibang lumutahan, mga BIFF na. Anyway, at tuloy pa rin po ang lagay ng panahon at bunsod dito. Dahil ito pong namumuong LPA na to na talagang mas malapit doon sa Boronga City sa Eastern Samar, doon po namataan. At bunsod nga nito, makakaranas ng pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Visayas at bahagi ng Surigao Provinces. Samantala, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat ang kanlurang bahagi naman ng Luzon. Yan pa, ibig sabihin magkakaroon ng pag-ulan dyan. Magdudulot ng nasabing weather system ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan. Kabilang na rin po dito naman sa bahagi ng Southern ang Mindoro Provinces, Palawan at Metro Manila. Malinaw po, uulanin tayo. At least hindi tuloy-tuloy. Nadala ng bagyo. Kumbaga, normal lang yan dahil may namumuo LPA, may hatak yan. Kaya ganun. Magiging mainit naman, may lugar pa rin mainit. Magiging mainit naman ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa maliban sa mga panandaliang pagulan, dulot pa rin ang localized thunderstorm. Minsan yan ang iniingatan ng ating mga mamayan eh. Pag sinabing localized thunderstorm, katulad na nangyayari sa bandang Caloocan, Quezon City, biglang bumaha. Tuloy-tuloy ulan na gano'n. Dala ng localized thunderstorm. At yan po ang lagay ng ating panahon. At kasabay pa rin. May maalingaw ngayon, ano po? At kasabay pa rin ang ating tinatawag na lagay ng panahon. Ayan po Hindi pa rin maiwasan na magkakaroon naman tayo ng tinatawag na public service po. Ayan, public service. Ito po, mula naman sa Department of Health. Ay, nagkaroon ng pagbababala. Dahil may mga kumakalat na yung mga scam at saka bogus na nga para medyo malinaw sa inyo. Kaya may po na-assist sa ating tanggap ang Department of Health para maipanawagan at maibigay itong mga nasabing impormasyon na nakakasira sa kanilang ahensya, nakakagulo at lalo na sa ating mga mamayan dahil ang target po itong kumakalat na email dito na may related daw sa COVID at mga benefit package yan para sa health workers. Ayan, kaya nakakapanloko. Ito po, ang malinaw na board ng nasabing panawagan. Nagbabala sa publiko ang Department of Health laban sa kumakalat na email ukol sa COVID-19 benefit packages gamit ang email address na doh@doh.com. Kita nyo, layo. Dapat yan kasi siyempre dahil ahensya ng pamahalaan dapat may PH. Yan po ang tandaan nyo. Dapat yan, meron pong PH. Dapat yan katulad ng doh@doh.ph.com. Mga ganun po. Pero hindi po yan ang tunay na na email na ginagamit po o website ng Department of Health. Ayon pa sa kagawaran, ang nabanggit ay hindi opisyal na email address ng DOH o ng mga empleyado nito. Sinabi pa ng DOH na hindi sila at ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o IATF po ang magpapadala ng anumang email para hikayatin ng mga lahat na health at hospital workers na mag-register upang makatanggap ng COVID-19 benefit package. Wala rin anilang DOH IATF COVID Task Force National Center for Health kung saan ginagamit sa nasabing email sign off. Ayon sa kagawaran, hindi kinikilala ang link na naka-attach sa naturang email na www.doh.gov.org/2019-nCovid/new cases at city at HTML haba. Ano po? Yan, grabing link yan.
Ayan pa, basta ang importante po, pag mga ganyan, may mga link na ganyan, meron dapat PH. Pero pag ganyan, hindi yan ina-acknowledge po. Ayan na. Sinikayat naman ang publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga peking email at bumatay lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa mga pagkakatiwalaang source tulad ng DOH Facebook page at ang kanilang website. Dagdag pa ng kagawaran, agad i-report ang mga maling impormasyon na makikita online sa pamamagitan ng, ito po, importante dito kayo mag-report. Sa pamamagitan ng KIRA, puro capital letter po yan, KIRA, chatbot ng DOH na maaaring ma-access sa Viber o Messenger. Ayan po KIRA chatbot. Ayan po. From DOH po yan. Nakakibat ng DOH. Yan po. Pwede nyo i-reklamong gano'n at para makita kung ano yung mga email na ganyan. Mga bogus po talaga. Ay, nako. Talagang hindi po may iwasan no? Hindi may iwasan na talagang marami mga manloloko sa ating mga kababayan na gagawin ng mga paraan para lang makapangloko at hindi na inalintana na niloloko niya ay kapwa na Pilipino. Nakpo, ang laki talaga na nag-i-epekto ng COVID-19. Kahit marami na nanloloko nung wala pang COVID pero mas na dumami pa ngayon. Isipin mo lalakas ng loob para magpanggap pa. Dahil iba ng ahente ng NBI, ahente ng DOLE, mga nahuhuli, ahente ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ako. Nakakapagtaka bakit hindi sila nakakahuli ng mga mga nagpapanggap ahente ng Abu Sayyaf, mga ganyan, di ba? Ahente ng kaliwang side, yung mga NPA, mga ganyan, Communist Party o NDF, pati sila gumagamit ng gano'n. Ano ba? At yan po ang ating public service. But for the meantime, dadako na po tayo sa ating mga eksaktong mga balita. Balita pa rin, hatid pa rin ang ating programa Radsada Balita ni Double J. Yan po At oras po sa buong bansang Pilipinas. Ganap na alas 12:24 ng tanghali. Meron lang po 6 na minuto para sa ganap na kalating oras. Kaya yung sa mga kumakain alam kong kumakain na kayo sa mga oras na to. Kanina medyo panawagan lang po para sa dapat don't skip your meal. Dapat unahin ang pagkain. Ang trabaho makakapaghintay yan. Importante po importante yung panawagan ng inyong lingkod para po sa mga kumakain ay huwag kakalimutan na ilagay ang baso ng tubig sa harapan. Yan po alam ko na alam nyo na yan, pero ganun naman, kahit natabi nyo, redundant si Double J, paulit-ulit, hindi lang naman po ang mga followers natin dito na lagi nang nandyan na naririnig na, pero dun sa iba na para it spread out naman, masabi naman nila, uy, may binanggit si Double J pagka kumakain. Importante yan, Tako na tayo sa mga ulo ng ating mga balita. Mga balita na naganap. Di lamang buka hapon, kagabi, kanina, hanggang sa mga sandaling ito na balita. Ang ulo ng ating mga balita. Ito na po, ulo natin mga balita. Pagbawi ng Malacanang sa demosyon ng public nurses, pinuri ni Senator Joel Villanueva. Alam ko na ihatid ko na yung balita na yan. At kung ano man yung demosyon na yan, mamaya po hatid natin ang buod ng balita na yan. Samantala, speaking of COVID pa rin po, yung pong Sinopharm o Sinopharm COVID-19 vaccine, binigyan na ng EUA ng FDA. Ang ibig sabihin po ng EUA, yun po Emergency Use Authorization. So, ibig sabihin, binigyan na ng Food and Drug Administration. Mamaya po, hatid natin at pakinggan ang balita na yan. Dahil ang balita na yan po, di ako nagkakamali, hindi pa nga nabibigyan ng EUA yan mula sa FDA Pero yan yung itinurok. Itinurok agad sa Pangulo ng ating bansa. Samantala, Pangulong Duterte, hinimo ka mga nakatanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine na magpaturok na ng second dose. Yan, para maging epektibo siguro ang ibig sabihin ng Pangulo, no?
Mamaya po, malaman natin ang buod ng balita na. Awantala, kasong murder. Ito po Ito po yung napag-usapan kagabi dun sa weekly briefing sa Malacanang. Ito po, kasong murder sa taong gumagala kahit positibo sa COVID-19. Ibinabala ni Pangulong Duterte. Wow. Pag nahuli ka pala, kung COVID patient ka, tumakas ka sa ospital. At hindi ka na matagpuan, pero gagawin mo, pag-gala-gala ka na, ay naku, ang kaso mo pala, martyr. Wow. Ay grabe, no? At malaman natin kung bakit kaya at anong ibig sabihin ng bakit naging murder o possible murder na ikakaso. At extension ng Bayanihan 2, mas maring makabuti kaysa daw ipasa ang Bayanihan 3. Ayon kay Senate President Tito Soto. Isang banda, oo nga, kasi meron lang ang Bayanihan 1. Bigla nagkaroon ng Bayanihan 2. Magkakaroon pa ng Bayanihan 3. Parang lumalabas na. Wala pala naging silbi yung mga unang bayanihan, di po ba? Kaya may dahilan siguro kung bakit. Kaya mamaya po, malaman natin ang buod ng balita na yan. At Albay, ang bagi po na lalawigan Albay, sinailalim sa GCQ dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Uy, talagang ina-atake ngayon ang bahagi ng Visayas, Mindanao, ano? Ayan po, tignan natin mamaya kung bakit po naging pinaka-highlight nito ng pagtaas ng GCQ sa nasabing lalawigang Albay. At samantala dun po sa tinatawag na patuloy na nararanasan natin na rotational brownout. Ayan, minsan hindi nakakainis. Ano po? Sabihin mo, lalo na mga nanay, katwira. Ano ba yan? Bayad naman kami, updated naman kami. Bayad naman kami ng bayad. Tapos nawawala, napuputol. Hindi naman inaawat. Ganyan, dialogue talaga ng mga nanay natin. Ano? Na talagang, ika nga, maging sa ating mga may bahay na siyang, ika nga ng nag-a-assist para sa mga lalo sa mga bayarin at hindi lang sa pag-asikaso ng pagkain. Yan po ang ating ilaw ng tahanan. Yan ang mga dialogue nila. At dahil dyan, kabiguan daw ng DOE o Department of Energy at Energy ERC po at ang Energy Regulation Council na maipatupad ng gusto ang EPIRA Law nais maimbestigahan sa Senado. Tagal na po niyang EPIRA yan. Para malaman niyo, mamaya po. At babalang kasi natin yan kung bakit nga naman hindi yata na ipapatupad yan. At mukhang hindi naiintindihan ng mamamayan. Parang matapos maipasa yung batas niyan, parang wala lang, ha? Buti ka mo, mayroon tayong mga babatas na talagang binubuksan yung mga ganyang bagay. Na ika nga meron pang pinangahawakan ng ating mamamayan para magreklamo, di ba? Mamaya po hatid natin ang buod ng balita na. At dahil po sa nalalapis na ang nasabing eleksyon, Ping Lacson, Tito Soto, sa 2022 national election, pinag-isipan pa lang. Sabi ni Senator Ping Lacson, siguro nag-uusap yung dalawa. Anong plano mo? Ganyan. Yan naman talaga mga politiko Baga, minsan nag-giveaway dahil pagka magkakaibigan para hindi nga naman nahati pa yung boto, di ba? Mamaya, natin para kung anong nagisagot. Kung ano pa ang planong takbuhin. At samantala, isa na namang karangalan. Ulo ng balita pa lang ito hinahatid ko. Isa na namang karangalan ng natamo ng ating bansa dahil narito kay Yuka Saso, isang golfer, no po? Pero teenager pa lang yan. Baka mag-ala Tiger Woods dyan. For how many long years nawakan ang title ng iba't ibang mga invitational ng mga iba't ibang bansa. Yan. At ba't ganun pa man mula sa bababang kapulungan ng Kongreso, Congressional recognition kay Pilipina golfer Yuka Saso inherit na isang party list loan. At sino kaya yan? Mamaya po hatid natin ang buod ng balita na yan.
At matapos po natin maihatid ang mga ulo ng mga balita, narito na po ang board ng ating mga balita. Balita na naganap, hindi lamang po kahapon, kagabi, hanggang kanina. At sa mga oras na ito ng mga balita. At bago pa natin ihatid ang balita, ito po muna ba, oras sa buong bansang Pilipinas. Ganap na alas 12:32 ng tanghali. Lumampas na ng 2 minuto sa media ora, kaya yung mga kumakain, mahaba pa po yan. At ayun lang paalala na nyo ko, pagkatapos kumain, okay, pahinga lang konti. Kwentuhan, ganyan, pero huwag mong pahinga na, biglang matutulog, wag. At baka mamaya yung pagka hindi matunaw at maging form of cholesterol yan. Mas malaking magiging dadali mong problema. Kaya pagkakain, pahinga ng konti. Dessert muna ng konti. Ganyan, may dessert naman kayo, di ba? Ayan. Magbalik sa office, medyo may ilang minuto pa. Okay, medyo galaw-galaw. At TikTok para at least mas mabilis matunaw yung kinain at hindi nagiging dahilan para maging cholesterol, di ba? Narito na po ang buod ng ating mga ulo ng mga balita. At kung inyo matatanda kanina, anong sinabi natin, bilanggit natin na binawi raw ng Pangulo yung demosyon para sa mga public nurse. Natuwa ang isang senador. Kaya ito kinalugod ni Senator Joel Villanueva ang pagbawi ng Malacanang sa utos ng Department of Budget and Management na naging daan para sa demosyon at pagbaba ng sweldo ng mga pampublikong nurse. Ayun pala yun, ha? Sabay nito, tinutulak ba ni Villanueva na mabiyaan naman ang mga karagdagang sweldo ang mga nurse at public healthcare workers sa kanilang mga sakripisyo ngayong may pandemya. Dapat kilalanin na hindi ganun biro ang ginawa ng ating mga health workers at mga nurse dahil sakit na nakakahawa pero tumugon, sumabak. Kaya ilan na rin po mga health workers natin ang nasawi at sinawing palad dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin. Paliwanag ng senador, ang pinakamababang sweldo ng public nurse ay dapat 36,628 at tataas ito sa 39,650 sa step 8 ng entry level ng salary grade number 16. Anya, sa salary grade 21, ang pinakamababang sweldo ng public nurse ay 60,901 at tataas ito na hanggang 67,837. Naniniwala ang senador na maraming public nurse ang dapat na tumaas ang sweldo base pa rin sa step increase na sa bawat salary grade. Ngunit anya, ang problema ay nasa mga kinaukulang ahensya. Ayun na nga. Bakit kaya, no? Para siguro sinasabi nila sa performance, hindi tinitignan yun sa length of na naging trabaho. Yeah? Kung performance lang naman, makikita nyo naman ngayon kung paano ang ginagawang performance ng ating mga health workers. Grabe. Bukod dito, sa isyong ito, ayon kay Villanueva, nagsilbi din balakid para tama na maipatupad ang step sa bawat salary grade ay ang kakulangan ng pondo. Ang dami-dami naman nilalagyan kasi ng mga pondo na hindi naman dapat paglagyan at pagka hindi napansin, gagawa ng liquidation. Totoo, aminin nyo, hindi. Yung ba, unahin natin, halimbawa, anong mga departamento? At tulad dahil yung DSWD, alam na natin ang problema dyan. Sabi na lang natin buti nga, naupo ng DPWH si Mark Villar. Pero before, ano po? Ano yung ginawa? Hindi naman dapat gawin, pero malapit sa election, bigla may gagawin. May sisirain na, buo naman sinisira. Diba? Tapos pagdating sa mga health workers, dahil daw sa kakulangan ng pondo, wow. Hindi maipatupad yung tinatawag na salary grade step by step. At dagdag pa ng nasabi senador, ito anya naman ay taon-taon sa tuwing tinatalakay ang pambansang pondo ang kanyang itinutulak, partikular na ang merit increases. Ayan, sinasabi po natin. Buti na lang meron tayong mga mambabatas na ganyan na sumisilip sa mga ganyang sitwasyon. Dahil una-una po, alam natin at alam nyo rin na pagka walang kumikibo, parang wala na, napapabayaan na, di ba? Pero pag may kumibo, may paliwanag na kanda. Pero hindi ka angkop-angkop at
katanggap-tanggap. Ayan. At mabubuti na lang dyan ang ating Senado. Ayan, maraming salamat at saludo po ako sa iyo, Senator Joel Villanueva. Hindi naman ganun biro ang ginagawa ng ating mga health workers ngayon at mga nurse. Tapos hindi maipatupad yung tamang salary grade. Ano ba yan? Dapat mabigyan pansin talaga yan. At habang nandiyan ang ating mga mambabatas mula sa mababang kapulungan ng Kongreso at siyempre maging sa Senado, alam natin na mabibigyan ng importansya po yan. Samantala, binigyan na ng Food and Drug Administration FDA ang COVID-19 vaccine na gawa naman ng Sinopharm at ito yung nabigyan na ng EUA. Ayan po kung inyo matatandaan, yan yung unang itinurok sa Pangulo at marami nang mga komento. Bakit ayun itinurok, hindi pa naman wala pang EUA, mga et cetera, ganyan. At sa pulong kagabi, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na binigyan na ng otorisasyon ang Department of Health na tumanggap ng Sinopharm vaccine. Ayon pa kay Director Domingo, ito'y tinignan na rin ng ating mga expert at ilang ating mga pong evaluation sa FDA. And today, we already granted an emergency use authorization o EUA to the DOH to accept the donation of Sinopharm. Ang DOH ang nagsumiti ng EUA application para sa naturang bakuna at matatandaan ang naturang bakuna ang unang itinurok sa punong ehekutibo. Naging controversial pa. Samantala, sinabi ni Domingo na mayroon ng 17 COVID-19 vaccine na aprobado na gamitin sa buong mundo. Nadagdag dito ang mRNA vaccine na gawa naman ng Takeda Pharmaceutical Company mula sa bansang Japan. Kanya-kanya mga bansa talagang i-establish ngayon no? Hindi kasi katulad ng mga unang panahon na nakadepende lang na masyadong monopolize lang na isang pharmaceutical, pero dahil sa siyempre bigyan ng pagkakataon na iba. At speaking of bakuna, ito po, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte mga nakatanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine na magpaturok na ng kanilang second dose. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na kailangan na ng booster sa unang itinurok na bakuna bilang proteksyon sa nakakahawang sakit. Git pa ng Pangulo, hindi kumpleto ang maibibigay na proteksyon ng bakuna kung walang booster o second dose. Kasunod dito, pinagutos pa rin ang punong ekutibo sa mga local government unit na hanapin ang mga individual na hindi pa nakakapagpaturok ng second dose ng COVID-19 vaccine. Ani Duterte, kahit na naturok ka na ng bakuna, sumunod pa rin sa health protocol tulad ng paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at social distancing. Dapat naman, hindi masyadong kampante na porket nabakunahan ka na. Parang, gawin mo na yung gusto mong gawin. Wow. At baka po nakakalimutan nyo, preventive lang po yan. Hindi yan totally for healing. O yun talagang gamot na kaya niyang walisin o patayin sa loob ng ating immunity system. Yan po ay pang-prevent lang. Tandaan niyo po yan, Hindi yung gamot na para walisin, alisin, at patayin sa ating health, ating immunity system. Yan lang po ay parang shield. Ang bakuna, parang shield lang po na hindi sila agad makakapag-penetrate. At dahil pa rin po sa mga maraming matitigas ang ulo, ay nako, talagang pasaway. Sabihin na natin na hirapan na yung ating mga frontliner na mga barangay official, mga barangay tanod, kasama na mga kapulisan, na sila mga frontliner na nangungunan sa panguhuli sa mga ganyan, at maging ang ating mga ilang kasundaluhan, ang Force of the Philippines. Ito po, si Pangulong Rodrigo Duterte sa panukala ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na maaaring makasuhan ng murder. Manjo tandaan niyo po, murder. Murder ay isang individual na patuloy na gumagala kahit alam na positibo sa COVID-19. Ayon sa Pangulo, kung hindi man murder, maaaring sampahan ng kasong reckless imprudence. And yung sabi mo, murder, although medyo malayo, masyado sa isip ng tao yan. But it's possible.
if you know that he's sick with COVID-19 and he goes out nonchalant, papasal-pasal ka lang dyan. You are, maybe if it's intentional, malayo yan, pero it could be murder, sabi nga ni Sal. At kung ni Presidential Legal Counsel, si Sal Panelo. At kung hindi, yung reckless imprudence would really must work dun sa sitwasyon na yon. Pahayag pa ng Pangulo. Yan ang naging kanilang pag-uusap. At sa pahayag kasi ni Panelo, sinabi nitong murder na maaaring ikaso kung sinadya ang pamamasyal ng isang tao kahit na positibo sa COVID-19. Una rito, sinabi ng Pangulo na maghahanap siya ng batas na maaaring ikaso laban sa isang individual na matigas ang ulo at hindi sumusunod sa health protocols na itinakda ng pamahalaan laban pa rin sa COVID-19. Sa isang banda ba, lagi natin pinapanawagan, hindi natin alam kung o pinag-aaralan ang ating mga suwestyon, ika nga nagbibingi-bingihan. Sabi po natin, di po ba, para maiwasan ang maraming tsetsi-buretsi, lalo na yung mga nagagamit na panlaban sa pamahalaan, sa isa pa, yan po sa ahensya pa rin ng Commission on Human Rights, na ang mga hinuhuli ng mga defender na talagang matitigas ang ulo, hindi raw pwede kulong. At sinasabi naman ng mga ilan na kukulong yan, di dadami lang lalo ang mga mahirapan na sa kulungan. Yan, mapupuno ang kulungan, di lalo magkakaroon sila ng hawaan. Hindi na nasusunod na. Okay, may punto. At hindi naman dapat ikulong yan dahil wala namang kasong nakasaad sa batas na ganito. Ayan, di po ba? May punto. Ngayon, hahanap ng batas at murder na ikakaso. Kaya, reckless imprudence, di po ba? Marami pa rin tutulig sa. Kaya po, ang sinasabi ng inyong lingkod, paging po ulit sa ating pamahalaan, kahit paulit-ulit po, nakanda po ang inyong lingkod na laging sabihin at laging magbigay ng suggestion dun po sa ating mga kababayan na talagang matitigas ang ulo na matintigas pa ng purong simento. Ano po? Para hindi na po masisilip ng Commission on Human Rights ng iba pa mga tumutulig sa mga ginagawang aksyon ng pamahalaan, lahat po yan, umabot na sa 3,000 o more than 3,000 o more 4,000 o whatever, kunin po, dalhin sa West Philippine Sea at sila magbantay doon. Doon kahit di na sila mag-face mask, wala po problema, di po ba? At least nandun sila, nagbabantay sila, nakatulong pa sila sa ating pamahalaan. And aside from that, bibigyan naman sila ng inisyatibo Hindi naman pwedeng basta siyempre, inisyatibo na yan yung parang support mo sa ginagawa mong aksyon, ganyan. Ika nga, sabihin na natin na hindi naman kayo kinulong. Tiyan na muna kayo, magbakasyon man lang kayo. At para sa ganun, hindi na kayo mahawaan. Dahil kayo naman yung matitigas ang ulo na talagang ayaw magsuot ng face mask. Kahit anong oras, gustong gumala, gala. Di po ba? Yan, di gumala kayo dyan. Dyan, mag-face mask. Huwag kayo magsuot ng face mask. Bahala kayo. At nakapakinabangan kayo ng ating bansang Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Di po ba? At tuloy po ating mga balita. Ito po, mas mabalaki ang posibilidad na palawigin na lang hanggang sa katapusan ng taon ang bayanihan to recover as one act kaysa ipasa ang bayanihan to arise as one act o bayanihan free. Ito sinabi ni Senate President Vicente Soto III at na maaaring gawin ng mga senador sa halip na aprobahan ang ipinasa ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. Katwiran ni Soto, nangangailangan ng halos kalating trilyong pisong pondo ang bayanihan 3, ngunit din niya, malaking halaga pa ang nailaan sa pondo ng bayanihan 2 ang hindi pa nagagalaw ng mga kinaukulang ahensya. O nga naman, ano gagawin doon? Parang sinabing, expired na yan hindi na pwedeng gano'n yan. Expired ka, bubuo tayo ng bago. Pondohan ulit na. Pondo ron. Expired na nga Ganun ba yun? Nililinaw lang po. Nagtatanong lang po yung lingkod. Ayan po. At katwiran ni Soto, nangangailangan ng halos yun po, kalahating trilyon ng piso para sa pondo sa Bayanihan 3. Naipasa sa mababang kapulungan, pero hindi porket pasado sa mababang kapulungan, tapos na ang boxing. Hindi pa po. Dadaan pa sa Senado yan. Gano'n pa man, dahil dyan sa nangyari niyan, dahil laking halaga at hindi pa nagagalaw yung ibang pondo sa Bayanihan 2,
At isaan niya na pinag-iisipan ng mga senador ay kung saan huhugutin ang pondo ng bayan ni Henry gayong bigo ang gobyerno na lubos na mapakinabangan ng pondo ng bayanihan 2. Dagdag na po na pa ng mga senador yung mabagal na pagpapalabas. Ito po tandaan na, ang mabagal na pagpapalabas ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo base sa Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 1. Nung nabigo ang Bayanihan 1, imagine, kailan tayo tinamaan ng COVID? Ng February ng 2020. Ang pagdating ng March, nag-lockdown na. Binuo ang Bayanihan 1. Yan. Magpapangsan sa una, bigla ito na. Kaya napilitan bumuo ng Bayanihan 2. Dahil nag-iisang taon na pa. At dahil nga dyan, ayan po napo na nga ng mga senador na hindi nga raw masyadong nagamit at hindi nagpagpapalabas ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo base sa Bayanihan to Heal as One Act o Bayanihan 1. Kabilang anya sa mabagal at na maibigay ang mga tulong sa mga estudyante, PUB drivers, health workers na tinamaan ng COVID-19. Sinabi naman ni Senator Sani Angara, ang namumuno sa Senate Committee on Finance, ilan lang sa mga ahensya na nabigo na agad mailabas ang pondo. Ayan. Ito po Department of Education, Transportation, Agriculture, at Health and the Small Business Corporation. SB Corporation po. Yan po. Yan Hindi agad na ilabas. So, asa na mga pondo na yan? Akala nila magbubulag-bulag, magbibingi-bingihan ng mga mambabatas. Hindi po. Dahil, para saan pa yan? Dahil nagtatanong ang mamamayan meron na bayanihan 1 ano nangyari? Hindi na kailangan kasi masyadong natin So, kailangan natin magkaroon ng pagbabago na bayanihan 2. Okay. Okay lang. Bayanihan 2, mas malaki ang naging pondo. Eto na, bigla nagkaroon ng bayanihan 3. Nakita na po ng ating mga senador. Hindi yan pinansin ng mababang kapulungan ng Kongreso. Bakit? Kasi may mga ibang mga proyekto dyan at kasama sa budget dyan nakakakaroon sila ng alokasyon. Base din sa mga komite na hawakan nila. Di po ba? Kaya, ang tanong, saan naman kukunin ng pondo yan? Wala naman trabaho ang mga mamamayan para bawasan ang tax. Dahil lahat ng pondong pinagkukunan, galing yan sa tax ng ating mamamayan. Pera po ng bayan yan. Para malinaw. At halos 20 billion pa ang hindi na ibibigay ng mga naturang ahensya sa mga dapat na benepisyaryo base sa nakasaad sa Bayanihan 2. Kita nyo. Tapos ipinasa sa mababang kapulungan. Paging po sa ating mababang kapulungan ng Kongreso. Dapat po mas binigyan nyo ng importansya na ituloy na lang ang Bayanihan 2 at palawigin na lang kung ano pa yung dapat na function na idadagdag o ano pa ba ang kailangan. Hindi po ba? Hindi, bubuo agad. Parang sinabi wala pala naging silbi. Ano po ang sa palagay nyo? Malinaw, di po ba? At meron lang po tayo nalalabi na 10 minuto para sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At nagsimula na alas 12 hanggang alauna po tayo, At matapos po yan, hanggang alauna, diretso po tayo. Base na rin sa kahilingan ng ating partner na si Romy Caltuacio na siya pong mismong angkor broadcaster po sa susunod programang The Beach Watcher. Kaya, po, tatapusin natin ang ating programa. Yan po. Dahil alas 12:50 na po. Ito po, Albay, sinailalim daw sa GCQ, sinailalim sa General Community Quarantine ang halos lahat ng lungsod sa bayan sa Albay. Sa Executive Order No. 16 ng Series of 2021 ni Albay Governor Al Francis Bichara, ito ay base sa inilabas na report ng Department of Health Bicol Center for Health Development kung saan makikita ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa naturang probinsya. Kung kaya, inamyendahan ang Executive Order No. 14 na inilabas nitong nakalipas na Mayo 31. Napagkasunduan ng Bicol Interagency Task Force at Local Chief Executive na isailalim at sa GCQ ang lahat ng lungsod at munisipalidad sa Albay maliban lamang sa Javellar at Rapu-Rapu hanggang June 15, 2021. Kasunod nito, pinagutos sa lahat ng local government units sa nasabing probinsya
na magpapatupad ng mas istriktong health protocol alinsunod sa huling Omnibus Guidelines noong May 20, 2021 na inilabas naman to ng Interagency Task Force for the Management of Emergency o IATF po ukol sa General Community Quarantine Category. Sa pag-iral ng GCQ, bawal lumabas ng bahay ang mga 18 anyos pababa at 65 anyos pataas at buntis maliban na lamang kung mayroong mga kailangang bilhin o serbisyo. Ipatutupad ang 50-50 split sa pagitan ng work from home at on-site capacity ng mga pampubliko at pribadong establishmento. Kalahin nyo, dahil ganun talagang rumaragasa na matapos ang NCR Plus. Pag sinabi po NCR Plus, siyempre NCR po, binubuo yan ng 16 na lokal na pamahalaan. At kasama isang munisipalidad na o bayan, ang Pateros, kaya 17 po yan. Pero ganun pa man, kasama ang Bubble Plus, andyan po ang Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan. Kaya po, NCR Plus. Yan. Matapos niya na magkaroon ng at least na minimize, na control, medyo lumipat naman ang bahagi ng Bisaya at Mindanao. Grabe. Pero alam po natin na darating ang panahon na maintindihan natin ano ba talaga. Saan ba talaga ang pinagmula at ano ba talaga ang ano nito, adhikain nito. Parang kumbaga sa mga dengue-dengue ng papanahon po. Pero hindi. The whole isipin nyo yung buong taon at hanggang ngayon, di po ba? Parang minsan nagtatanong po sa akin, nagsasabi na yung mga analysis niya po na hindi kaya Double J parang sindikato na to na parang gustong mangyari ng malalaking bansa na may mga namumuno na sabihin na ng sindikato na sila para may punto naman po sa bagay na yun. Pero hindi po ganoon katali. Sabihin na lang natin na yan ay mga pwede mong sabihin ng bagay na yan base na rin doon sa mga nakukuha mo doon sa mga napapanood mo sa pelikula na merong mga English pelikula na mga English movies po na merong kahalintulad. Yan po, may similarity. Kaya magkakaroon ka ng idea na parang ganito nangyayari sa bansa ngayon sindikato na to talagang monopolize na nila, parang ganun po. Pero ganun pa man, ano man lang nasa inyong isipan, ang importante po katag lakas ng loob at sumunod tayo sa mga health protocols na alam natin makakabuti para sa bawat isa natin. Kaya po natin yan. Darating din yung panahon na malalaman natin ang katotohanan sa likod na nangyayari. Sabayanan po natin. At samantala, naghain na ng resolusyon si Senator Risa Hontiveros. Ito po para sa kapakanan ng ating mamamayan. Maintindihan nyo kung ano po ang epiralo. Yan po At para maimbestigahan sa Senado ang kabiguan ng kinaukulang ahensya ng gobyerno na maipatupad ng gusto ang Electric Power Industry Reform Act. Yan po ang epiralo. Sinabi ni Hontiveros, dapat ay bumaba na ang halaga ng kuryente ayon sa batas na 2 dekada nang umiiral. Bukod pa dito, base sa inahain niyang Senate Resolution number 746, layon nito na malaman ang mga pagkukulang at kabiguan ng Department of Energy o DOE at Energy Regulatory Commission. DRC na matiyak ang pagkakaroon ng dekalidad at maasahan at seguridad na supply ng kuryente. Sa pamamagitan din ng naturang resolusyon ay malalaman kung uubra na maibaba ang halaga ng kuryente hanggang 2 pesos per kilowatt hour sa pamamagitan ng kombinasyon ng iba't ibang pamamaraan. Sa taon-taon na lang, may banta at aktual na nangyayaring rotational blackout at patuloy na pagtaas ng electricity rate. Sila napako na ang pangako ng EPIRA na makapagbigay ng murang kuryente at maayos na serbisyo para sa bawat Pilipino, sabi pa ng senadora. At pagdidiin ni Hontiveros, kailangan na malaman kung may nagpapabaya kaya't hindi mapapakinabangan ng gusto ng milyon-milyong consumer ang nasabing batas.
nabatid ng halaga ng kuryente sa bansa ay mas mataas ng 30% kumpara sa mga kapitbahay na bansa na mga membro din ng ASEAN country. Kita niyo po, sabi natin At yung EPIRA na yan, natatandaan ko pa yan ng mga panana talagang meron pong nakikipag-debate dyan kasi naipasaya hanggang sa maganda sa umpisa. Natisilip ang dapat silipin. Pero ngayon wala na. Kayo po, kahit minsan, narinig niyo po ba yan? Nabanggit rin na sa mga balita o sa mga o sino mga politiko o sino mga nanunungkulan sa mga panahon na to. Hindi na po, Kaya dapat yan binubuwag na. Kasi una-una, ang daming pinasisweldo. Pangalawa, kasi po may mga nagpa-function pa rin dyan sa FP. Batas po yan. Pero at least meron dyan sangay na sila yung nagkaano yan. Katulad ng DOE, ERC. Yan. Sila ang dapat na magpapatupad dyan. Pero ano nangyari? Parang hawak sila sa leeg ng grid Di po ba? Na NGCP. Yan. Mamaya po, sa susunod na ating programa, dahil tayo ang upo ng beach watcher, pag-uusapan po natin ng mga bagay na yan para sa gano'n, nalaiintindihan nyo at nalalaman nyo, ano ba talaga ang EPIRA law? Di po ba? At dahil nga po sa nalalapit na eleksyon, yun po, yung binahagi nga ni Senator Ping Lacson, pag-uusap nila, sinabi ni Senate President Vicente Sotto III na seryoso pa lang sa na ikinukonsidera nila ni Senator Ping Lacson ang pagsabak sa eleksyon sa susunod na taon. Sinabi ni Sotto na may mga grupo at sektor na lumapit sa kanila ni Lacson at nagpapahayag ng suporta sa kanilang dalawa kung sakaling sasali sila sa 2022 eleksyon. At tiniyak pa rin ng senador siya ang magiging vice presidential candidate si Lacson. Yan yun pa lang yung napag-usapan nila. Sakaling magdesisyon ng uli na muling tumakbo sa pagka-presidente. So, ibig sabihin, usapan pa lang sila kung sakaling tatakbo si Lacson ng presidente, siya raw ang magiging vice. Yan. At matatanda na sumali sa 2004 presidential election si Lacson at pumanganib siya tumangatlo siya kina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at si Maong Fernando Poe Jr. Yan. Ganun pa man, dahil si Sotto ay chairman ng National People's Coalition, so hanggang ngayon, undecided pa rin sila, maliban lang din sila ng pag-usapan nila. At naasahan nga na yung nasabing yung paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa darating na Oktubre. So bago ba dumating yan, sa mga susunod na buwan, magkakaroon na tayo may babahagi na ako sa inyo kung justified at kung sino yung mga planong tumakbo, lalo na sa mga mahalagang posisyon sa ating bansa, lalo pa yung mga pangunahing posisyon, senatorial, presidential, ang tabayaran po natin yan. At congratulations, bago tayo magtapos, congratulations po sa ating Pilipina golfer na si Yuka Saso. Kaya't nag-high na resolusyon sa mababang kapulungan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes para kilalanin ang pagkakawagi ni Pilipina golfer Yuka Saso sa sinagawang US Women's Open. Yun po yung golf, no? Marami rin po namang player ng golf dito sa ating bansa, Magagaling lalo na po sa mga bandang, wag na po yung sa mga elitista, sa mga matatanata. Sila po yung maglalaro. Pero sa mga lower class po, marami, lalo na sa Tondo. Marami pong golfer dyan na talagang naabot pa hanggang umaga. Ang lakas nila yung pag-golf, umiinom po ng alak. Ayan, yun po yung golf nila. Magagaling po yan. Anyway, isa na naman karangalan ng natamo ng ating bansa. Kaya yun ang inahain sa resolusyon ng isang party list na dapat talaga bigyan ng pagkilala. Kaya iniayin niya ni Ordanes sa House Resolution 1852. Nais niya na mabigyan ng congressional recognition si Saso. Magiging bahagi na ng sport record book ang pagkakapanalo ni Yuka Saso bilang unang Pilipino na nanalo sa isang international major golf tournament din para mambabatas. Yan. Dahil ito pa lang si Rodolfo Ordanes na isang
senior citizen representative, party list, golfer po pala talaga. Sa totoo lang, golfer po talaga yan. At dagdag sinabi pa ni Ordanes, nasungkit daw ni Sasso ang US Women's sa torneo sa California at tinuturing siya na pinakabatang nakakuha ang titulo sa edad na 19. At ito pa lang si Yuka Sasso ay tubong San Ildefonso, Bulacan, ay natutong maglaro sa Northwood Golf and Country Club sa San Rafael, Bulacan. Nakasungkit siya ng 2 gintong medalya sa nakalipas na 2019 Asian Games at 2 beses din nanalo sa Japan Lady Professional Golf Association. May mga history na pala itong ating Pilipina golfer na to. Ayan, kumbaga, sinabay mga historia natin ng mga golfer ng mga panahon ng Anyway, yan na po ang dahil lang ng oras. Nagtatapos tayo sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, bukas, magkikita-kita tayo ulit, magkarinigan, magkapanooran, magpalitan ng inyong mga opinion at inyong mga kuro-kuro. Ganun pa man, magpapatuloy tayo. Kaya po na sinabi ko sa inyo, para huwag po magkaroon ng lapses sa susunod programa, magpapatuloy po tayo. Pero for the meantime, kailangan natin ipinid. Ipinid po ang tabing ng programang Ratsada Balita ni Double J. Para po naman sa ganon, maghing ika nga ito po talaga ang naturalesa ng ating mga programa dito sa ating mahimpilang Broad Streamcast Communicator. Kaya saglit lang po. Babalik po agad ang inyong lingkod. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.